Isang kamangha-mangha at halos hindi ka panipaniwalang kwento ang nangyari sa kaisa-isang anak na babae ng isang napakayamang negosyante mula sa Qatar. Lumaki siya sa karangyaan at luho. Isang batang nakukuha ang lahat ng gusto at nagagawa ang anumang naisin. Ngunit isang araw, biglang nagbago ang kanyang pag-uugali. Nagulat ang kanyang mga magulang nang makita nilang tila naging ibang tao ang kanilang anak. Noong una, nagalit pa sila at naitanong sa sarili, nakakahawa ba ang kahirapan? Ngunit ang mas nakakagulat ay nangyari ang lahat ng pagbabagong ito sa loob lamang ng maikling 3 taon na paninirahan niya sa Pilipinas. Ano nga ba ang nangyari sa kanya sa Pilipinas? At ano ang nagtulak sa kanya upang magbago ng ganito? Ngayon, pakinggan natin ang pambihirang kuwentong ito. Hindi ko na po kailangan ng limusin. Mag-MRT na lang po ako. Nang makita ko ang text message na iyon, nabigla ako at halos mabitawan ang aking telepono. MRT? Sa aming bansa, iyon ay sasakyan para sa mga ordinaryong manggagawa. At ngayon, ang gustong sumakay nito ay ang sarili kong anak. Mahal, nababaliw na yata si Fatima. Ipinakita ko ang telepono sa aking asawa. Naghihintay kami noon sa special lounge ng Hamad International Airport sa Doha, Qatar. Ito ang unang pag-uwi niya. Matapos ang 3 taon, may isang staff na may hawak na magandang bouquet ng bulaklak. Ang itim na limousine ay nakaparada na sa labas ng airport. Perpekto na sana ang lahat, pero nakatanggap kami ng ganito katawa-tawang mensahe. Noong una, hindi rin makapagsalita ang aking asawa. Maya-maya, natawa siya. Nagbibiro lang siguro siya, ngunit may dumating na isa pang mensahe. Seryoso po ako. Hindi ko na kailangan ng mga bagay tulad ng limousine ngayon. Sasakay po ako ng tren pa uwi. Halos mapaluhod ako sa kinatatayuan ko. Ang anak namin, gustong sumakay ng pampublikong sasakyan at mag-isa pa. Walang bodyguard. Ang Doha Metro ay lugar para sa mga ordinaryong tao. Siguradong dahil ito sa Pilipinas. Sana pala hindi na natin siya ipinadala sa bansang iyon, sabi ko sa aking asawa. Bumuntong hininga ang aking asawa. Umuwi na muna tayo, mahal. Walang saysay kung maghihintay pa tayo. Matagal naming hinintay si Fatima, pero sa huli, kinailangan naming umalis ng airport at nag-iwan na lamang ng isang bodyguard. Umuwi kaming walang kasama. Tumingin sa amin ang mga tao na may pagtataka. Tila nagulat sila na hindi namin nasundo ang aming anak. Pabalik-balik ako sa sala, hindi mapakali habang tinitingnan ang orasan. Lumipas ang 1 oras, 2 oras. Biglang tumunog ang doorbell. Binuksan ng katulong ang pinto. Si Fatima ang nakatayo roon. Hindi siya nagsusuot ng mamahaling alahas o may dalang designer bag. Nakasuot lamang siya ng simpleng maong at puting t-shirt. Hila-hila ang isang maliit na maleta. Nakauwi na po ako, inay. Itay. Magalang na bati ni Fatima. Sabay hubad ng kanyang sapatos at maingat na inilagay sa isang sulok ng pasukan. Lalapitan sana siya ng isang katulong para kunin ang maleta, pero umiling si Fatima. Okay lang po. Kaya ko na po ito. Sa sandaling iyon, hindi ko malaman kung panaginip ba o totoo ang lahat. Ang Fatima na kilala ko, ni minsan ay hindi binuhat ang sarili niyang handbag. Pumasok siya sa sala ng natural at umupo sa harap namin. Ngumiti ng malawak si Fatima. Isang ngiting napakatapat, isang ngiting dalisay. Walang anumang motibo o pagkukunwari. Marami po akong natutunan, inay. Sobrang dami po na mahirap ipaliwanag sa salita. Tinitigan kong mabuti ang mukha ng aking anak. Walang make-up at nakapusod lang ang buhok. Ang pinakamahalaga, nagbago ang kanyang mga mata. Ang dating kayabangan at pagiging arogante ay tuluyan nang nawala. Kumusta naman ang tren, anak? Tanong ng aking asawa. Napakaginhawa po. Mula airport hanggang sa syudad, mga 30 minuto lang. At nakikita ko pa ang mga tanawin sa daan. Huminto sandali si Fatima at ngumiti. At ang pinakamahalaga, napatunayan ko sa sarili ko
na kaya kong gawin ang mga bagay ng mag-isa. Ito ba talaga ang prinsesang mayabang na ipinadala namin sa Pilipinas 3 taon na ang nakalipas? Nang gabing iyon, hindi ako makatulog sa pag-iisip kung paano nagbago si Fatima. Naaalala ko pa nang malinaw ang araw na nagpasya siyang pumunta sa Pilipinas. Hayaan ninyong simulan ko ang kuwento mula roon. Si Fatima ay isang tunay na prinsesa ng alta sosyedad ng Qatar. Mula nang isilang, espesyal na ang trato sa kanya, lumaking napapaligiran ng mga katulong. Bawat hiling niya ay agad na natutupad. Ako mismo ay lumaki sa ganoong kapaligiran kaya, para sa akin, normal lang iyon. Natutunan ni Fatima sa murang edad na huwag tumingin ng direkta sa mata ng ibang tao. Kapag kinakausap niya ang mga katulong, bahagya niyang itinataas ang kanyang baba, tumitingin sa malayo, at gumagamit ng utos sa halip na pakikipag-usap. Hindi niya sasabihing pakiusap. Bigyan mo ako ng isang basong tubig, kundi tubig. At agad-agad may mag-aabot sa kanya. Ang ganitong paraan ng komunikasyon ay pangkaraniwan sa aming tahanan. Isang araw, labis na hinangaan ni Fatima ang isang Pilipinong mang-aawit na nagngangalang Marco Reyes. Kapag pumapasok ako sa kanyang silid, laging musika ni Marco Reyes ang maririnig. Matapos punuin ng mga poster ang kanyang dingding, ipinahayag niyang mag-aaral siya ng Tagalog. Noong una, inisip ko lang na isa itong panandaliang interes ng isang teenager. Ngunit nagbago ang sitwasyon. Iyon ang araw ng kanyang this is in na kaarawan. Nireserve namin ang pinakamagarang hotel, nag-organisa ng isang malaking party, at inimbitahan ang mga kaibigan, kamag-anak, at maging ilang miyembro ng royal family. Perpekto ang lahat. Habang nasa kasagsagan ng party, lumapit si Fatima at bumulong sa akin. Inay, pwede po bang imbitahan ninyo si Marco Reyes dito? Kaarawan ko naman po. Nang marinig iyon, natigilan ako. Imbitahan ang isang sikat na mang-aawit na parang nag-order lang ng pizza. Fatima, imposible iyan. Sobrang abala niyang tao. Agad na sumimangot si Fatima. Bakit po hindi? Pera ba ang problema? Sabihin niyo lang kay Itay. Nabayaran siya, di ba? Sa sandaling iyon, hindi ako nakapagsalita. Nagulat ako at napagtanto kung paano niya tinitingnan ang mundo. Sa mata ni Fatima, lahat ay kayang lutasin ng pera. At lahat ng tao ay kayang upahan. Nang gabing iyon, matapos ang party, seryoso kaming nag-usap ng aking asawa. Nakikita mo ba kung paano tratuhin ng anak natin ang ibang tao? Ang inaasal niya ay para bang ipinanganak ang lahat para pagsilbihan siya. Tahimik na tumingin sa labas ng bintana ang aking asawa bago dahan-dahang nagsalita. Naaalala mo ba yung taong nakilala ko noong business trip ko sa Maynila? Yung presidente ng kumpanyang iyon, kumakain sa kantin kasama ng mga empleyado niya at siya mismo ang kumukuha ng tubig sa sarili niyang baso. At ang pinakakahanga-hanga, huminto sandali ang aking asawa. Ang anak niyang lalaki ay sumasakay ng LRT papunta sa eskwelahan araw-araw. Nang gabing iyon, nagpasya kaming ipadala si Fatima sa Pilipinas para mag-aral. Ang layunin ay hindi para sa edukasyon, kundi para matutunan niyang mamuhay bilang isang ordinaryong tao. Siyempre, umiyak at mariing tumutol si Fatima. Ayaw niyang malayo sa kanyang mga kaibigan. Bakit daw kailangan siyang ipadala mag-isa sa isang malayong lugar? Nang makita niyang desidido kami, ginamit niya ang kanyang huling alas. Sa Pilipinas po, may pagkakataon po kaya akong makita si Marco Reyes? Sinubukan kong pigilan ang aking tawa at sinabing, sino ang nakakaalam? Hindi naman maliit na lungsod ang Maynila. Pero kung susuwertehin ka, baka makita mo siya. At ganoon nga. Umalis si Fatima papuntang Pilipinas. Pagkalipas ng 3 taon, bumalik siya bilang isang ganap na bagong tao. Tahimik ang mga unang buwan matapos umalis si Fatima. Sa tuwing dumaraan ako sa kanyang bakanting silid, sumisikip ang aking dibdib. Ang mga tawag sa telepono ay maikli at malamig. Kapag tinatanong ko siya tungkol sa mga kaibigan o buhay sa eskwela, ang sagot niya lang ay, okay naman po. Nagsimula akong magduda kung tama ba ang desisyon naming ipadala siya sa Pilipinas. Nagpa siya akong kontakin ang host family niya sa Pilipinas
At ang tanging sagot na nakuha ko ay tahimik daw siya pero unti-unti nang nakaka-adjust. Pinayapa ako ng aking asawa. Sinasabing kailangan lang niya ng panahon, isang araw. Ang bodyguard na kinuha ko. Na siyempre, hindi alam ni Fatima. Inutusan ko lang siyang obserbahan ang anak ko mula sa malayo ay nagpadala sa akin ng isang litrato. Nang makita ko ang litrato, napigil ko ang aking hininga. Sa larawan, si Fatima ay nakasuot ng uniforme at nakapila sa kantin ng eskwelahan. May tamang distansya siya sa taong nasa harapan niya at natural na naghihintay sa kanyang pagkakataon. Ang pinakamahalaga, nakangiti siya isang tapat na ngiti, walang bahid ng pagkukunwari. Sa tabi niya, may isang kaibigang Pilipina na nakikipag-usap sa kanya. Ipinakita ko ang litrato sa aking asawa. Tiningnan din niya ito nang may pagtataka at pagkatapos ay ngumiti. Nagbabago na siya. Pagkatapos noon, sunod-sunod na ang mga litratong ipinadala. Si Fatima na nag-aalok ng upuan sa matatanda sa MRT. Bumibili ng inumin sa convenience store at ibinabahagi sa mga kaibigan. O kahit na namumulot ng basura sa daan at itinatapon sa tamang lalagyan. Lahat ng kilos niya ay mukhang natural, hindi dahil may nag-utos, kundi dahil kusa niyang ginagawa. 6 na buwan ang lumipas, nang mag-video call kami kay Fatima, nasaksihan ko ang isang kamanghamanghang eksena. Nagpa-practice siya para sa isang Filipino declamation contest. Ang dating Fatima ay hinding-hindi gagawa ng mga bagay na may panganib na mabigo sa harap ng ibang tao. Isa siyang bata na hindi man lang susubukan kung hindi perpekto, ngunit ang Fatima sa video call, kahit nabubulol, ay ngumingiti at nagsisimulang muli. Tinanong ko siya, "Okay ka lang ba na magkamali ng ganyan?" Simpleng sumagot si Fatima. Sa Pilipinas po, ang pagkakamali ay patunay na natututo ka. Walang tumuturing sa akin na parang prinsesa. Noong una, nagagalit ako at nasasaktan. Pero ngayon, mas komportable na po ako. Lumipas ang 1 taon. 2 taon. Sa video screen na lang namin nakikita ang aming anak. Hindi umuuwi si Fatima sa Qatar kahit sa mga bakasyon. Sabi niya, maglalakbay siya kasama ang mga kaibigan o mananatili sa kanyang host family. Kahit medyo nalulungkot. Sa kabilang banda, patunay iyon na maayos siyang nakibagay sa kanyang bagong mundo. Lumipas ang 3 taon at sa wakas, nakatanggap kami ng balita na uuwi na si Fatima para maghanda sa pag-aaral sa kolehiyo sa Qatar. At iyon na nga ang araw na ito, ang araw na tinanggihan niya ang limousine sa airport at sinabing sasakay siya ng tren pauwi. Sa hapunan, natural na umupo si Fatima sa kanyang silya. Nang ihatid ng katulong ang pagkain, bahagya siyang yumuko at nagsabing, "Salamat po." Nang makita ang gulat kong mukha, nagkibit balikat si Fatima. Sa Pilipinas po, normal lang ang ganitong pagbati. Paraan po ito para magpakita ng pasasalamat sa naghanda ng pagkain. Nang gabing iyon, tinanong ko ang aking asawa, "Tama ba ang ginawa natin, mahal?" Tumingin ang aking asawa sa kalangitan sa labas ng bintana at sumagot, "Hindi ko pa alam." Pero nagsimula na ang pagbabago. Kinabukasan, maaga akong nagising at bumaba sa kusina. Nandoon na si Fatima, nagtitimpla ng kape. Ang coffee machine sa bahay namin ay isang mamahaling Italian brand na may napakaraming pindutan, ngunit bihasang-bihasa si Fatima sa paggamit nito. "Ang aga mo namang nagising, anak. Anong ginagawa mo?" Tanong ko. Ngumiti ng malawak si Fatima. "Ah, inay, gusto niyo po ba ng tsaa? Sa Pilipinas, umiinom po ako ng mainit na salabat tuwing umaga. Pinagmasdan kong mabuti ang itsura ng aking anak, nakapusod ang buhok, walang makeup, at nakasuot ng komportableng pambahay." Ang dating Fatima. Pagising pa lang ay agad nang mag-aayos at magsusuot ng mga branded na damit. Nagdala si Fatima ng 2 tasa ng salabat sa balkonahe. Magkatabi kaming umupo, nagpapainit sa sikat ng araw sa umaga, at umiinom ng tsaa. Ito ang unang pagkakataon sa mahabang panahon na nagkaroon ako ng ganito katahimik na sandali kasama ang aking anak. Tinanong ko siya tungkol sa buhay niya sa Pilipinas. Nag-isip sandali si Fatima bago nagsimulang magkuwento. Noong una,
Lahat po ay iba. Maliit na kwarto, matigas na kama, at kailangan sumakay ng MRT papuntang eskwelahan tuwing umaga. Pero unti-unti po, nasanay din ako. Ikinuwento ni Fatima na na-inspire siya nang makita niya ang mga kapwa estudyante na nag-aalok ng upuan sa matatanda sa tren at hinangaan niya kung paano ito itinuturing na normal ng lahat sa paligid. Hanggang sa naging natural na rin para sa kanya na gawin iyon. Inamin din niya na sa mga unang buwan, araw-araw siyang umiiyak, ang tratuhin bilang isang ordinaryong estudyante. Na walang anumang pribilehiyo, ay nakasakit sa kanyang damdamin. Maging ang host family niya ay tinrato siya bilang isang miyembro lang ng pamilya. Nagulat daw siya nang sabihin sa kanya na kailangan niyang labhan ang sarili niyang mga damit. Tinanong ko, paano mo naman nilabhan ang mga damit mo? Sabi ni Fatima, noong una ay tumanggi siya, pero wala siyang pagpipilian. Na-inspire daw siya nang makita niya si Maria, ang anak ng host family. Kahit na presidente ng isang malaking kumpanya ang ama nito, natural lang sa kanya na gawin ang sarili niyang mga gawain. Ang halaga po pala ng isang tao ay hindi nasusukat sa kung gaano karaming tao ang nagsisilbi sa kanya, kundi sa kung paano tayo mamuhay nang maayos kasama ang mga taong nasa paligid natin. Nang marinig iyon, labis akong humanga. Tila natutunan ng anak ko sa Pilipinas ang mga bagay na hindi namin kayang ituro sa kanya. Nang tanungin ko tungkol sa buhay eskwela, sinabi ni Fatima na, noong una ay mahirap dahil sa language barrier. Pero unti-unti, bumuti rin ang lahat. Nagsimula siyang matuto ng mga pangunahing bagay tulad ng pagpila at paghihintay sa kanyang pagkakataon tuwing oras ng pagkain. Natural na lang iyon sa kanyang mga kaibigang Pilipino. Ngumiti si Fatima at nagkuwento ng isang maliit na pangyayari. Minsan daw, sinabi niya sa isang kaibigang Pilipino, tandaan ko, yang mukha mo, na isang uri ng pagbabanta. Ang resulta, lahat ay tumingin sa kanya. Nang may pagtataka, sinabi sa kanya ni Maria na iyon ay isang bastos na pananalita. Ang paggalang sa isa't isa ay bahagi ng kultura ng mga Pilipino. Napatawa na rin ako. Ang dating Fatima, kung mapagsabihan ng ganoon, tiyak na magagalit. Ngunit ngayon, ikinukwento niya ito bilang isang nakakatuwang alaala. Tinanong ko kung ano ang gusto niyang gawin ngayon. Sabi ni Fatima, gusto niyang maglakad-lakad sa sentro ng Doha, sa Pilipinas daw. Madalas siyang maglakad, at gusto rin niyang subukan ang pampublikong transportasyon dito. Ang pamilya namin ay laging gumagamit ng sasakyan na may sariling driver. Nagulat ako sa sagot niyang ito. Tinawagan ko na sana ang driver para ihanda ang sasakyan, pero umiling si Fatima. Hindi na po kailangan, inay. Gusto ko pong maglakad. Iyon po ang tunay na paraan para maramdaman ang isang lungsod. Sa huli, nagpasya akong sundin ang gusto ni Fatima. Sabi ng asawa ko, sasama rin siya. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 10 taon na lumabas ang aming pamilya ng walang driver. Mainit at maalinsangan ang umaga sa Doha, ngunit tila hindi ito alintana ni Fatima. Sabi niya, ang tag-init sa Pilipinas ay mainit at mahalumigmig din, kaya kayang-kaya niya ang ganitong panahon. Habang naglalakad kami sa mga kalsada ng Doha, tila tinitingnan ni Fatima ang lahat sa pamamagitan ng mga bagong mata. Ang mga tindahan sa tabi ng daan, ang mga taong dumaraan, o kahit ang mga baldosa sa bangketa. Paminsan-minsan, humihinto pa siya para kumuha ng litrato. Ang itsura niyang ito ay napakabago sa akin. Ang dating Fatima ay halos hindi napapansin ang mga bagay sa kanyang paligid. Matapos ang halos 1 oras na paglalakad, itinuro ni Fatima ang isang maliit na kapihan. Isang ordinaryong lokal na kapihan, malayo sa mga mararangyang restaurant na madalas naming puntahan. Tila nag-aalangan ang aking asawa, pero pumayag din sa mungkahi ni Fatima. Pagpasok namin sa kapihan, maraming mata ang napatingin sa amin. Bihirang mangyari na ang mga taga-alta sosyedad ng Qatar ay pumunta sa ganitong lugar. Hindi natinag si Fatima sa mga tingin na iyon. Siya mismo ang umorder ng 3 Arabic coffee. Dati, kami lagi ang nag-order para sa kanya. Ang natural na kilos niyang ito ay ikinagulat ko. Sabi ni Fatima, sa Pilipinas,
Kailangan niyang gawin ang lahat, mula sa pag-order, pagbabayad, hanggang sa paghuhugas ng pinggan, habang umiinom ng kape. Napag-usapan namin ang pagbabago ng Qatar, ang mga bagong gusali sa Doha, ang mga pagbabago pagkatapos ng World Cup, at mga balita sa aming pamilya. Sa gitna ng kuwentuhan, binanggit ni Fatima ang konsepto ng pakikipagkapwa-tao na nangangahulugang pagkakaisa, ugnayan, at kabutihang loob sa pagitan ng mga tao. Nagbigay siya ng halimbawa na ang lola ng kanyang host family ay madalas siyang balatan ng mangga. Tinanong ng aking asawa, hindi ba't katulad din iyan ng tradisyon ng pagiging magiliw sa panauhin ng mga Arabo? Itinuro ni Fatima ang pagkakaiba. Ginagawa lang po natin iyon sa mga bisita o sa mga taong may mas mataas na katayuan. Pero sa Pilipinas, ginagawa nila iyon sa lahat. Maging sa driver ng bus, sa staff ng convenience store, o sa janitor sa eskwelahan. Ang mga salita ni Fatima ay nagbigay sa akin ng malalim na pag-iisip. Sa katotohanan, sa aming bahay, ang mga katulong ay halos ituring na parang hangin. Ang pagbabago ni Fatima ay hindi lamang sa panlabas na anyo, kundi sa buong pananaw niya sa mundo. Pag-alis sa kapihan, nagtungo kami sa lokal na pamilihan ng Doha. Doon, nakipag-usap at tumawad si Fatima sa mga tindero. Hindi ko kailanman naisip na magkakaroon ng ganitong ugali ang aking anak. Ang dating Fatima, hindi man lang nagtatanong ng presyo bago bumili. Hindi. Mas tamang sabihin na hindi siya kailanman pumunta sa mga lugar na tulad nito. Habang naglalakad sa palengke, matagal na huminto si Fatima sa isang maliit na tindahan ng mga gawang kamay. Isa itong tindahan na nagbebenta ng mga lokal na alahas ng Qatar. Ang paraan ng pakikipag-usap ni Fatima sa may-ari ng tindahan ay kahanga-hanga. Ang dating Fatima, wag nang sabihing makikipag-usap sa isang tindero, nisulyapan man lang sila, ay hindi niya ginagawa. Ang ganda po nitong kuwintas. Kayo po ba mismo ang gumawa nito? Tanong ni Fatima sa may-ari. Tila nagulat ang matandang babae, pero agad ding ngumiti ng malawak at ipinaliwanag ang tungkol sa kanyang gawa. Habang pinapanood ko ang kanilang pag-uusap, muli akong namangha sa pagbabago ng aking anak. Si Fatima ay taimtim na nakikinig sa kwento ng matanda. Sa huli, binili ni Fatima ang kuwintas. Ngunit ang nakakagulat ay hindi ang proseso ng pagtawad, kundi ang pasasalamat na ipinakita ni Fatima sa may-ari. Napakagandang obra po nito. Maraming salamat po. Habang pinapanood ang eksenang iyon, bigla kong napagtanto na ang kahulugan ng pagiging tao na gusto naming ituro kay Fatima ay natural na nakatanim sa pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Hindi niya ito natutunan sa mga espesyal na kurso o lecture, kundi sa mismong pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino kung paano mamuhay bilang isang ordinaryong tao. Pauwi, iminungkahi ni Fatima. Bukas po, sabay-sabay tayong sumakay ng tren. Nagkatinginan kami ng aking asawa at sabay na tumango ng nakangiti. Nang gabing iyon, mahimbing ang tulog ko. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nagbago ang aking anak. Ngunit may kutob ako na ang pagbabagong ito ay magdadala rin ng mabuti sa aming pamilya. Tulad ng sinabi ni Fatima tungkol sa pakikipagkapwa-tao, nagsimula akong mag-isip kung paano mas pahahalagahan ang ugnayan sa pagitan ng mga tao. Kinabukasan, pumunta kami sa istasyon ng tren ayon sa napag-usapan. Tila medyo kinakabahan ang aking asawa, ngunit nang makita niya ang kumpiyansa ni Fatima, tila gumaan din ang kanyang pakiramdam. Sa totoo lang, excited din ako. Ito ang unang beses na gagamit ako ng pampublikong transportasyon matapos ang buong buhay na pagsakay sa limousine at mga mamahaling sasakyan. Dito po muna tayo bibili ng tiket. Dinala kami ni Fatima sa isang self-service ticket machine. Mabilis na gumalaw ang kanyang mga daliri sa screen. Pinili ang destinasyon at nagbayad. Napaka-natural ng kanyang kilos na para bang matagal na niya itong ginagawa. Pagdating sa platform, iba't ibang uri ng tao ang naroon. Mga manggagawa, estudyante, at ordinaryong mamamayan ay nasa iisang espasyo. Ang tanawing ito ay bago para sa amin. Ang aming pamilya ay laging nasa mga hiwalay na lugar
malayo sa ibang antas ng lipunan. Nang dumating ang tren, natural kaming inakay ni Fatima papasok. Kahit medyo masikip, hindi nataranta si Fatima. Matapos makahanap ng upuan, sinabi ni Fatima, "Mas komplikado po ang mga tren sa Maynila. Tuwing rush hour, sobrang siksikan na wala ka ng matayuan sa masikip na espasyo. Sa gitna ng mga taong dumaraan, tiningnan ko ang Doha sa isang bagong pananaw. Ang imahe ng lungsod na hindi ko pa nakikita, mga tunog na hindi ko pa naririnig, mga pakiramdam na hindi ko pa naranasan." "Masaya po, di ba?" tanong ni Fatima. "Lahat ay nasa iisang espasyo. Nagbabahagi ng parehong karanasan. Tinatawag po itong community spirit ng mga Pilipino." Tumango ang aking asawa. "Oo nga, ibang-iba ang pakiramdam." Sumakay kami ng tren papunta sa isang mall sa Doha at nagpa siyang mananghalian sa isang ordinaryong restaurant. Hindi isang marangyang kainan, kundi isang lugar na paborito ng mga lokal. Si Fatima mismo ang pumili sa menu at umorder. Nang ihatid ang pagkain, mahina niyang sinabi, "Kain po tayo, inay, itay." Sa Pilipinas daw, karaniwang sinasabi iyon bago kumain bilang pagpapakita ng respeto. Pagkatapos kumain, sinabi ni Fatima, "Salamat po sa pagkain," at bahagyang inayos ang mesa. Naramdaman kong bago ito. Sa bahay, hindi kami kailanman gumagawa ng ganoon. Habang namamasyal sa mall, ikinuwento ni Fatima na marami siyang natutunan sa Pilipinas, mula sa mga life skills hanggang sa social skills. Ang pinakanakatatak sa isip ko ay ang sinabi niya tungkol sa pag-unawa sa damdamin ng iba. Magaling po ang mga Pilipino sa pag-obserba ng emosyon ng isa't isa. Tinatawag po nila itong pakiramdam. Noong una po, nakakainis. Pero kalaunan, naintindihan ko na iyon pala ay pag-aalala, isang paraan para hindi mapahiya ang iba at para mamuhay ng maayos ang lahat. Pauwi ng gabi, tahimik na nagsalita si Fatima. "Ang totoo po, noong bagong dating ako sa Pilipinas, sobrang nahirapan po ako." Puno ng katapatan ang boses ni Fatima. "Lahat po ay bago. Walang tumuturing sa akin na espesyal. Sa unang buwan, gabi-gabi po akong umiiyak. Gusto ko na lang umuwi dito." Nagulat ako at nagtanong, "Bakit? Bakit hindi mo sinabi?" Bahagyang ngumiti si Fatima. "Kung sinabi ko po, susunduin niyo ako agad." Pero habang lumilipas ang panahon, unti-unting nagbago ang lahat. Ang pagkakaroon ng sariling espasyo at oras ay nagbigay sa akin ng kalayaan. Hindi bilang anak ng kung sino, hindi bilang miyembro ng kung anong pamilya, kundi bilang si Fatima. Nang marinig iyon, kumirot ang puso ko. Ngayon ko lang napagtanto na ang katanyagan at estado ng aming pamilya ay naging pabigat para kay Fatima. Gusto naming palakihin ang aming anak bilang isang espesyal na tao. Ngunit iyon pala ang nagtulak sa kanya, sa kalungkutan. Pagdating sa bahay, agad akong nagtanong, "Ngayon, namimiss mo ba ang Pilipinas?" Nag-isip sandali si Fatima at tumango. "Opo, pero iniisip ko po na kahit saan ako mapunta, magagamit ko ang mga natutunan ko." Nang gabing iyon, malalim kaming nag-usap ng aking asawa kung tama ba talaga ang kapaligirang nilikha namin para kay Fatima. Nakapagtataka, pareho rin pala kami ng iniisip ng aking asawa. Ang mga natutunan ni Fatima mula sa Pilipinas ay hindi lang tungkol sa magandang asal o kasarinlan, kundi tungkol sa ugnayan ng tao sa tao, kung paano mamuhay ng sama-sama sa isang lipunan. Hating gabi na kami nag-usap tungkol sa pagbabago ni Fatima at sa aming sariling pamumuhay. Ang paraan ng aming pamumuhay, ang aming saloobin sa mga taong nasa paligid namin, at ang pinakamahalaga, kung ano ba talaga ang mahalaga sa pakikipag-ugnayan sa iba. Kinabukasan, may sorpresang mungkahi si Fatima. "Itay, inay, sa darating na weekend, mag-volunteer po tayo." Noong una, hindi ko naintindihan kung ano ang ibig sabihin noon. Volunteer? Ang aming pamilya ay nag-donate na ng malaking halaga. Pero hindi pa kami kailanman direktang nag-ukol ng pagod at oras para sumali sa mga volunteer activities. "Anong klaseng volunteer work, anak?" tanong ng aking asawa.
Sa isang volunteer center po sa labas ng Doha, pwede po tayong tumulong magpamigay ng pagkain. Sa Pilipinas po, madalas ko itong gawin kasama ang mga kaibigan ko. Nag-aalangan ako. Ang direktang makisalamuha sa mga taong nangangailangan at gawin ang trabaho ng pagsisilbi ay isang bagay na hindi ko kailanman naisip, ngunit nang makita ko ang seryosong mukha ni Fatima, mahirap tumanggi. Subukan natin minsan, kindat ng aking asawa sa akin. Kaya, nagpa siya kaming mag-volunteer sa darating na weekend. Inihanda ni Fatima ang lahat, nakipag-ugnayan sa center para mag-schedule at nagtanong kung ano ang maitutulong namin. Ang kilos niya ay mukhang napaka-mature. Nang dumating ang weekend, iba ang aming kasuotan, hindi magagarang damit o alahas, kundi simple at komportableng damit. Papunta sa center, hindi pa rin ako komportable dahil ito ang aking unang karanasan. Pagdating doon, malugod kaming tinanggap ng volunteer coordinator. Tila nagulat siya nang makilala niya kung sino kami, ngunit natural na nakipag-usap si Fatima. Marami na po akong nasalihang volunteer activities sa Pilipinas, kaya isinama ko po ang mga magulang ko. Ano po ang maitutulong namin? Pinakiusapan kami ng coordinator na tumulong sa paghahanda at pamamahagi ng pagkain. Nagsuot kami ng apron at pumasok sa kusina. Alanganin kami ng asawa ko. Pero si Fatima ay bihasang kumilos mula sa pagbubuhat ng pagkain, pag-aayos ng mga plato, hanggang sa paghuhugas ng pinggan. Ang nakakagulat, habang lumilipas ang oras, unti-unti na rin kaming nakasabay sa trabaho. Noong unay kakaiba at hindi komportable, pero nagsimula kong maramdaman ang halaga ng gawain. Lalo na ang ngiti ng mga manggagawang tumatanggap ng pagkain na aming inihanda at nagsasabi ng salamat. Tumagos iyon sa puso ko. Pauwi, matapos ang volunteer activity, lahat kami ay nababalot ng kakaibang pakiramdam. Kahit pagod, nakaramdam kami ng kasiyahan. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman ko ito. Kumusta po? Tanong ni Fatima. Nag-isip sandali ang aking asawa at sumagot. Mas maganda kaysa sa inaasahan ko. Medyo alanganin noong una dahil unang beses, pero naging natural din. Tumango rin ako. Sabi mo, madalas mong gawin ito sa Pilipinas, tama? Kumusta noon? Nagningning ang mga mata ni Fatima. Noong una po, requirement lang ng eskwelahan, pero habang ginagawa ko, naging masaya na po. Ang pinakamahalaga, hindi mahalaga kung kaninong anak ako o kung gaano karami ang pera ko. Isa lang akong tao na tumutulong sa ibang tao. Napakasarap po ng pakiramdam na iyon. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, malalim akong nag-isip. Ano ba ang mga halagang hinabol namin sa buong buhay namin? Ano ba talaga ang mahalaga? Sa gitna ng mga pribilehiyo at yaman, ano ang nawala sa amin? Tila natagpuan muli ni Fatima ang mga iyon mula sa Pilipinas. Mabilis na lumipas ang panahon, at malapit nang maging 2 linggo si Fatima sa bahay. Kahit malapit na ang pasukan sa kolehiyo, sinabi ni Fatima na mas gusto niyang bumalik at mag-aral sa isang unibersidad sa Maynila kaysa sa Qatar. Noong una, tumutol kami. Ngunit ngayon, nagpa siya kaming igalang ang kanyang desisyon. Ngayon ang kaarawan ni Fatima. Kung dati, mag-oorganisa kami ng isang marangyang party at mag-iimbita ng maraming tao. Ngunit sinabi ni Fatima na gusto lang niya ng isang simpleng selebrasyon kasama ang pamilya at humiling siya ng isang sorpresang regalo. Para sa birthday gift ko po, pupwede po ba akong humiling ng isang espesyal na bagay? Siyempre anak. Kahit ano, sagot ko. Gusto ko pong ako mismo ang maghanda ng hapunan para sa ating lahat gamit ang mga pagkaing natutunan ko sa Pilipinas. Nagulat ako at hindi makapagsalita. Ang aming bahay ay laging may professional chef na naghahanda ng pagkain. Ang pagpasok ni Fatima sa kusina ay hindi maisip. Kailangan mo ba ng tulong ng chef, anak? Umiling si Fatima. Gusto ko po talagang ako lang. Natuto po akong magluto kasama ang nanay ng host family ko sa Pilipinas. Kaya't sinakop ni Fatima ang kusina. Sinubukan ng mga katulong na tumulong, ngunit iginiit ni Fatima na siya ang gagawa ng karamihan. Kahit hindi ako mapakali, nang makita ko ang kumpiyansa ni Fatima, nagpa siya kaming maghintay. Pagsapit ng gabi, ang hapagkainan ay puno ng masasarap na pagkain.
adobo, sinigang, pansit, at marami pang iba. Lahat ay gawa ni Fatima. Happy birthday, Fatima! Itinaas ng aking asawa ang kanyang baso. Ngumiti ng malawak si Fatima. Salamat po, itay inay. Sinimulan naming tikman ang mga pagkaing inihanda ni Fatima. Sa totoo lang, hindi maikukumpara ang lasa. Sa gawa ng isang professional chef, medyo maalat ang ilan, pero kakaiba. Mas masarap ito kaysa sa anumang marangyang pagkain. Dahil ito ay pagkaing inihanda ng aming anak ng buong puso. Kumusta po? Tanong ni Fatima na may kaba. Napakasarap, anak. Tapat kong sagot. Pagkatapos kumain, oras na para hiwain ang cake. Biglang nagsalita si Fatima. Ang totoo po, may isa pa po akong gustong sabihin. Tumingin kaming lahat sa kanya. Pagbalik ko po sa Pilipinas, gusto ko pong ipagpatuloy ang pagvo-volunteer sa center na iyon. At sa hinaharap, gusto ko pong gawin itong isang propesyon. Naging seryoso ang mukha ng aking asawa. Ang isang miyembro ng aming pamilya na gawing propesyon ang ganitong trabaho ay mahirap isipin. Ngunit nang tingnan namin ang seryosong mga mata ni Fatima, alam naming hindi ito isang biglaang desisyon. Bakit mo gustong gawin ang trabahong iyan? Tanong ng aking asawa. Nag-isip sandali si Fatima at sumagot. Nang manirahan po ako sa Pilipinas, napagtanto ko na ang mga pribilehiyong mayroon ako ay hindi ko pinaghirapan. Swerte lang po na ipinanganak ako sa pamilyang ito. Iniisip ko po na responsibilidad kong gamitin ang mga pribilehiyong iyon para tulungan ang iba. Labis akong naantig sa mga sinabi ni Fatima. Ang aking maliit na anak na babae ay may ganito kalalim na pag-iisip. Nagulat ako at kasabay nito, ipinagmamalaki ko siya. Gawin mo kung ano ang gusto mo. Sa wakas ay nagsalita ang aking asawa. Igagalang namin ang desisyon mo. Naluha ang mga mata ni Fatima. Maraming salamat po, itay inay. Siguradong hindi ito maiintindihan ng ibang tao. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman kong payapa ang aking puso. Ang pagpapadala namin kay Fatima sa Pilipinas ay tiyak na hindi isang pagkakamali. Maaring sabihin pa nga na ang desisyong iyon ang tumulong kay Fatima na maging isang tunay na tao. Si Fatima ay hindi na isang prinsesa. Siya ay isang taong naghahanap ng sariling landas at isang napakagandang tao. Bigla kong napagtanto na ang tunay na pribilehiyo ay hindi pera o katayuan, kundi ang pakiramdam na konektado sa ibang tao. At ang paniniwala na makakatulong ka sa mundo. Tinuruan ng Pilipinas ang aking anak na babae at maging kami tungkol sa kahulugan ng pagiging tao at nagbigay ito ng bagong simula sa aming buong pamilya. At ngayon, gusto ko ring maging bahagi ng paglalakbay na iyon. Marahil, ako rin ay maaaring mamuhay ng mas makatao tulad ni Fatima.